Magandang araw mga manonood, nasa Crash Moto Channel kayo. Ang Italianong motorsiklo ay mahalagang bahagi ng kasaysayan ng paggawa ng motorsiklo. Sa dami ng brand mula sa Apennine Peninsula, may isa tayong tatalakayin sa episode na ito. Ang MV Agusta ay isa sa kakaunting tatak ng motorsiklo na pinagsasama ang dekadang tagumpay sa Grand Prix racing at natatangi motorsiklong pangkalsada. Matagal nang nagdidisenyo at gumagawa ang MV Agusta ng mga two-wheeled na sasakyan na kilala sa ganda, detalye, lakas at saya na nagbibigay ng matinding emosyon sa mga gumagamit. Umupo kayo ng komportable, masayang panonood. Ang apelidong Agusta ay unang lumitaw noong early ika-20th century at pagmamay-ari ito ng pioneer ng Italian aviation industry, si Conde Giovanni Agusta. Ipinanganak si Giovanni sa Sicilia, ngunit lumipat siya sa industrialisadong Hilaga ng Italya para sa kanyang mga layunin. Noong 1907 sa Casino Costa, distrito ng Varese, itinatag niya ang sariling kumpanya sa paggawa ng eroplano. At noong 1910 na ang unang eroplano na tinawag na AG-1. Ipinakita ng unang digmaang pandaigdig na ang eroplano bilang isang konstruksyon kahit sa medyo primitibong anyo nito noon ay maaaring maging epektibo sa larangan ng labanan. Bilang paniktik, ito ay hindi mapapalitang kagamitan. Ang paggawa ng eroplano ni Agusta ay tumaas noong unang digmaang pandigdig at si Graf ay nagboluntaryo sa Air Battalion ng Malpensa. Taon-taon, tumataas ang order ng militar. Ito ang nagtulak kay Graf Giovanni Agusta noong 1900 at 19 sa bayan ng Samarate na itatag ang pabrika ng eroplano na Costruzioni Aeronautiche Giovanni Agusta S.A. Noong 1927 namatay si Giovanni Agusta sa edad na 46 na taon. Napunta ang negosyo sa asawa niyang si Josephine at mga anak na sina Domenico, Vincenza, Mario at Carado. Ang pangunahing namuno sa kumpanya ay si Domenico Agusta. Noong 1932 hanggang 1945, inialay niya ang sarili sa industriya ng abyasyon at lumika ng iba't ibang modelo ng eroplanong pandigma. Sa dulo ng dekada 30, naisip ni Domenico na palawakin ang kanyang negosyo. Pinapapaba ng desisyong ito ang panganib at pinapataas ang kita. Plano nilang palawakin ang hanay ng produkto sa pamamagitan ng mga motorsiklo dahil tumataas ang demand nito sa Italya. Nagsimula ang trabaho sa disenyo sa pamamagitan ng paggawa ng power unit. Nabalam ang prosesong ito dahil sa pagsisimula ng ikalawang digmaang pandigdig. Ang simpleng isang silindrong 78 kubikong 2-stroke na makina na may wet clutch, 2 yugtong transmisyon at lakas na 4.5 kabayo ay natapos noong 1943. Hindi pa pwedeng pag-usapan ang paggawa ng motorsiklo noon dahil may digmaan pa. Tulad ng alam ninyo, natalo ang Italya at nilimitahan ng Paris Peace Conference ang bilang ng armadong puwersa nila. Ibig sabihin na wala ng iba't ibang military order pati na ang para sa aviation. Ngayon, kailangan ng kumpanya ni Casino Costa humanap ng alternatibo o magsara. Buti na lang may nagawa na sila sa paggawa ng makina at kailangan ng Italyano ng murang simpleng sasakyan. Noong Enero 11, 1945 itinatag ni Domenica Agusta ang Meccanica Vergera Agusta para gawin ang proyekto ng motorsiklo. Noong Oktubre, ipinakita na sa mga mamamahayag sa Milan ang prototype bago ito ilabas sa merkado. Maganang motorsiklo na may matigas na likurang suspensyon at lever type na harapang tinidor. Sa tangke ng gasolina, kitang-kita ang dalawang madalaking letra na MV at sa harapang fender ay may plakang nakalagay, Vespa, 78 kubiko. Oo, tama ang narinig ninyo, Vespa. Kinailangan nilang talikuran ang pangalan dahil nakuha na ito ng iba. Noong taong 1946, inilagay na sa linya ng produksyon ang motorsiklo sa pangalang MV-78 sa dalawang bersyon. Ang una ay tinawag na ekonomika at halos walang pinagkaiba sa prototype ng 1945 taon. Ang mas modernong turismo ay may 3 antas ng transmisyon at swing arm suspension sa likurang bulong. Ang orihinal na lawak ng produksyon ay talagang maliit. Sa taong 1946, 50 motorsiklo lamang ang lumabas mula sa linya ng produksyon. Pero ito ay simula pa lang. Kaunting paglihis,
Ilarawan mo ang ugali ng mga Italyano sa isang salita. Pumapasok sa isip ko ang salitang ekspresibo. Emotional at malalakas ang boses nila, kaya hindi na nakapantataka kung bakit ang mga mainit ang ugali mula Apennine Peninsula ay nagtagumpay sa iba't ibang karera. Noong taong 1946 opisyal nang sumali ang MV Agusta sa mga regular na ginaganap na endurance race, endurance. Di naglaon, dumating ang kanilang tagumpay. Sa unang season, nanalo si Vincenzo Nencioni sa La Spezia noong Oktubre at sa Monza noong Nobyembre 3. Lahat ng podium positions noon ay nakuha ng MV Agusta Racers. Sa tagumpay na ito, nabuo ang modelong 90 ay Otso Sport. Naiba ito sa naunang bersyon dahil sa telescopic fork, pinaikling base ng 5 cm at mas malakas na makinang 5 kabayo. Mukhang simple lang ang 5 kabayo, mas malakas pa ang Alpha Moped. Pero noon, ito na ang pinakamataas na record para sa makinang may ganitong displacement sa serye ng sasakyan. Noong 1947, lumahok ang MV Agusta sa Trade at Industrial Fair sa Milan at ipinakita ang kanilang mga bagong produkto. Nadagdagan ng pamilya ng motorsiklo ng isang luxury version ng modelong MV 70. 8 isang 2-stroke na modelo na may 2 silindrong makina na may 125cc at isang 4-stroke na single cylinder na 250cc. Ang disenyo ng 250 turismo ay karaniwan para sa panahon nito. Halimbawa, sa compression ratio na 6:1, ang single cylinder na makina ay nagbibigay ng 11 kabayo at umaabot ng 110 kilometro kada oras. Dahil sa mahihinang katangian, 3 taon lang ginawa ang motorsiklo at itinigil na matapos ang 100 unit. Mainit na tinanggap ng press at lipunan ang 2 silindrong 125, ngunit hindi ito na-iproduce ng maramihan dahil sa mahal. Noong tagsibol 1,900 at 48 mas abot kayang 125 turismo na may isang silindrong 5 kabayong lakas na makina ang hinintay ng mga mamimili. Sa panahong iyon, ang kubikong 78 sentimetro kubiko ay nawala na ng saysay sa larangan ng esports. Ang kaguluhan sa karera pagkatapos ng digmaan ay unti-unting napalitan ng mga opisyal na kaganapan na may klasikong Grand Prix na paghahati-hati ayon sa klase, 125, 250 at 500 sentimetro kubiko. Noong 1948 sa Grand Prix ng bansa sa Faenza, walang sinuman sa mga kalaban ang nakalaban sa klase ng 125cc kay Franco Bertoni at ang kanyang MV Agusta. Gayunpaman, matindi ang kompetisyon. Noong 1949 natalo ang Agusta sa Mundial at Motomorini. Upang makakuha ng technological na kalamangan, inilipat ni Domenico Agusta sa kanyang kumpanya ang disenyador na si Piero Rimoro at ang punong mekaniko ng racing team na si Arturo Magni na parehong mula sa kumpanya ng Gilera. At ang dalawang ito ang bumuo ng 2 napakahusay na racing model. Isang 500cc na inline 4 at isang 125cc na single cylinder na may 2 ang overhead camshafts. Sa totoo, ang 500cc MV Agusta, lalo na ang makina, ay kinopya mula sa Gilera. Nangyari ito dahil sina Rimoro at Magni, bago umalis sa trabaho, ay kinuha ang mga blueprint. Ang unang malaking tagumpay sa karera ay nakuha ng bagong 4-stroke na overhead valve na 125cc si Briton Cecil Senford noong 1952 ay nanalo sa Tourist Trophy at naging kampiyon sa mundo sa 125cc class gamit ang MV Agusta. At noong Setyembre ng parehong taon, ginawa ni Leslie Graham si Conde Agusta na pinakamasayang tao sa mundo nang manalo siya ng unang Grand Prix gamit ang makina ng kumpanya sa 500cc class sa banal na aspalto ng Monza. Tinalo si Umberto Massetti sa Gilera ng 58 segundo. Nagkaroon ng iskandalo. Labis na galit si Giuseppe Commendatore Gilera at naghain ng protesta, sinasabing mas malaki ang displacement ng makina ng MV kaysa sa pinapayagan. Ngunit hindi nakakita ng anumang paglabag ang komisyon. Wala naman talagang paglabag. Ang tagumpay sa paligsahan ang nagpasikat sa kumpanya at nagpatataas ng benta. Noong 1949, nadagdagan ang linya ng Motoroller at noong 1955 ng mga mokik na inilabas ng kumpanya hanggang 1969. Malaking bahagi nito ay binubuo ng mga magagaan na sports na motorsiklo na gustong-gusto bilhin ng mga baguhang Italianong racer. Naakit sila sa MV Agusta Motors dahil sa lakas, dinamika at abot-kayang presyo. Noong mula 1948 hanggang 1953, nagpakilala ang kumpanya ng ilang 125cc na modelo. Pinakasikat dito ang modelong 125 Motore Lungo. Ito ang pinakasikat na sports na motorsiklo noong panahong yon.
Ang 1953 ay naging napakahalagang taon para sa industrial na produksyon ng MV Agusta. Dahil sa malawak na hanay ng mga modelo at sa pagpapakilala ng orihinal na modelong 125 Pullman, unang umabot sa 20,000 motorsiklo ang dami ng kanilang produksyon. Sa Espanya, inilunsad ang unang lisensyadong pabrika ng motorsiklo para sa export. Pansinin ninyo ang mga numero. Ano ang 20,000 motorsiklo para sa Italia? Kaunti lang yon. MV Agusta ay hindi magiging kumpanyang magpapasakay ng maraming Italyano sa motorsiklo. Sa pangmaramihan, magtatagumpay ang Vespa, Lambretta, Ducati at Moto Guzzi. Pero ang hilig ni Graf Agusta ay halos palaging magiging isang medyo maliit na produksyon ng mga kakaibang motorsiklo na nakatuon sa karera. Natandaan mo ba kung saan nagumpisa ang negosyo ng Agusta? Oo, sa aviation. At noong 1952, muling nagbukas ang kumpanyang panghimpapawid ng Agusta matapos ang matagal na pagtigil ng operasyon. Doon nagsimula ang lisensyadong pag-assemble ng mga Amerikanong Bell helicopter. Kasabay nito, may mga kasunduan sa pag-supply ng kagamitang militar sa hukbong dagat ng Italia, kay Shah ng Iran, at ilang iba pang militaristang rehimen ng ilang bansa. Malaking pera ang umiikot sa paggawa ng kagamitang militar, armas at bala. Di magtatagal, ang pag-assemble ng helicopter ang magiging pangunahing kita ng pamilya Agusta, habang ang motorsiklo ay magiging libangan na lang ni Domenico. Ngayon, hindi na siya nag-aalala kung saan kukuha ng pera para sa pag-develop ng bagong modelo ng racing motorsiklo o pagsali ng team ng pabrika sa paligsahan. Noong panahong iyon, ang linya ng mga produktong serye ng Meccanica Vergara ay binubuo ng mga motorsiklo at scooter na may 2 stroke na makina na may kapasidad mula 78 hanggang 150 kubiko. Mas gusto ng mga nakatira sa bulubundukin ang 4 na stroke na makina dahil mas mataas ang torque nito. Kaya inatasan si Remoro na gumawa ng 4 na stroke na modelo para sa kalsada. At noong 1953 taon, 2 modelo ng motorsiklo na may 100 at 75 kubiko ang ipinasok sa produksyon. Habang lumilipas ang mga taon, lumawak ang pamilya ng mga modelo. Ginawa ang serye ng makinang ito hanggang sa taong 6 na po at kabilang dito ang turistiko, pampalakasan at super pampalakasan na modelo. Mayroon ding 2 bersyon para sa karera. Dahil sa hugis ng tangke ng gasolina, tinawag ng mga tao ang sports model na disco volante o lumilipad na platito. Ang 175cc na makina ay sumikat hindi lang sa karera sa kalsada. Noong 1955 naglabas din ang MV ng off-road racing motorsiklo at sumali sa mga kompetisyon gaya ng 6 days trial. May tricycle ding kinatawag na motocaro na kayang magdala ng 300 kilo gamit ang makinang ito. Sa kasamaang palad, malaki ang kakulangan ng pamilya ng mga 175 kubikong modelo. Sa madaling salita, ito ang kapalit ng mga bentahe nito. Ang motorsiklo ay dinisenyo ng isang racing engineer na sumunod sa prinsipyo ni Ferdinand Porsche. Ang perpektong sasakyang pangkarera ay unang tumatawid sa finish line bago tuluyang masira. Ang mga 4 stroke na 100 at 75cc ng MV Agusta ay may napakagandang performance, ngunit hindi sila tumatagal. Tinawag pa silang marurupok na diamante. Sila ang naging bestseller ng kumpanya mula Casino Costa. Noong 1956 ipinakilala ng kumpanya ang motorsiklong Model 83. Ang 83 ay tumutukoy sa displacement ng makina. Ang mga ininyero ng MV Agusta ay nag-eksperimento sa laki ng makina upang makagawa ng magaan na motorsiklo na kayang magsakay ng 2 tao habang may sapat na dinamika at matipid sa gasolina. Sa parehong taon, handa na ang mga inhinyero na ipakita ang 250 kubikong modelo. Ito ang 250 Raid. Gayunpaman, nagkaproblema, naging mabigat at di kahanga-hanga ang motorsiklo. Ginaya lang nito ang disenyo ng 100 at 25cc at bahagyang mas malaki. Noong 1959 inaasahan na 300 kubikong modelo ang ayos ng sitwasyon. Ngunit sa huli, 544 lang na 250 tsetse at 500 lang na 300 tsetse ang nagawa. Kasama rito ang maliit na batch ng mga motorsiklo na naipadala sa pulis at militar ng Italia. Pagsapit ng 1959 at 50 ang 100 at 75cc na makina ay pinalaki hanggang 232cc at inilagay ito sa modelong Tiber, ngunit hindi naging popular ang modelong ito. Gayunpaman, nagpatuloy ang makina hanggang 1968 at 68 at ito ang ginamit sa mga tricycle na pangkarga. Noong panahong yon, hinarap ng pamunuan ng MV Agusta ang hamong alisin ang tatak sa reputasyon ng pagiging marurupok na brilyante.
Dito naging mahalaga ang karanasan ng pangimpapawid na division. Bilang lisensyadong tagagawa ng helicopter, pumapasok ang teknolohiya mula Estados Unidos. May mga bagong teknolohiyang ginamit sa paggawa ng motorsiklo. Ang MV Agusta ay nag-eksperimento sa mga materyales, teknolohiya ng pagpuproseso, prototype ng hydraulic drive at two-stroke engine na may direct injection. Sa kabuuan, ang mga ininyero noong panahong yon ay malaki ang inayo sa sistema ng pagpapadulas ng makina na nagbigay daan para mas tumaas ng ilang ulit ang tibay nito. Ang pamunahing mensahe ng patalastas para sa bagong 4 na stroke na MV Agusta 100 at 25 TRI ay ang pagiging maaasahan at ang garantiya nitong kayang tumakbo ng 100,000 kilometro nang walang problema. Dahil dito, tinawag ang modelong ito na Centomila na literal na ibig sabihin ay 100,000. Noong huling bahagi ng 1950 patuloy na lumalago ang merkado ng motorsiklo sa Europa. Lumitaw ang mga unang senyales ng krisis, kaya napilitang bawasan ng mga tagagawa ng motorsiklo ang pamumuhunan sa karera at pananaliksik. Pagkatapos ng season ng MotoGP noong 1900, 157 ang mga Italianong tagagawa ng motorsiklo na sina Gilera, Moto Guzzi at Mondial ay nagkasundo na sabay-sabay na umatras sa paglahok sa Grand Prix races dahil sa tumataas na gastos at bumababang benta. Una, pumayag si Graf Agusta pero nagbago ang isip niya. Patuloy namang namayagpag ang MV Agusta sa Grand Prix, nanalo ng 17 sunod na World Championships sa 500cc na klase. Si Domenico Agusta na may sapat na pondo ay kumuha ng mga top racer noon gaya ni Kylo Biali, John Surtees, Maiko Hilbuda, Giacomo Agostini, Phil Rida at top engineer na si Arthur Magni. Ang mga 4 na silindro at 3 silindrong Racing Agusta mula kalagitnaan ng dekada 60 ay tinalo ang mga kalaban sa karera. Sa panahon mula 1900 at 49 hanggang 1976, nanalo ang mga motorsiklo ng MV Agusta ng 200 at 70 MotoGP na karera, pati na rin nakakuha ng 38 personal na kampyonatong titulo at 37 Constructors' Cup. Noong dekada 60, nagkaroon ng krisis ang industriya ng motorsiklo sa Europa at bumaba ang bentahan. Sinusubok ng kumpanya ang iba't ibang uri ng sasakyan. Ang 50 kubiko, 125 at 150 ay bumalik sa off-road na e-sport at pagsapit ng 1,900 at 66 ang 5 bilis na transmisyon ay naging pamantayan para sa mga 125 pataas. Ang pinakamatapang na eksperimento ng MV Agusta ay naganap noong 1965 noon sa Milan Motorcycle Show. Ipinakilala ang flagship na modelo ng kumpanya na may 600 kubiko na inline-4. Sa kabuuan, ilang dekada nang tuloy-tuloy na papalapit ang pandaigdigang industriya ng motorsiklo sa pangyayaring ito. Tumaas ang demand sa mga motorsiklo na may mas malaking makina, kaya't kaakit-akit ang ideya ng inline-4 sa civilian motorsiklo. Ang MV Agusta ang naging nangunguna sa paggawa ng motorsiklo na may inline-4 na makina na nakalagay ng pahalang sa frame. Natabunan ng epektibong debut na ito ang isa pang bagong modelo, ang MV 250B twin cylinder na bago at kawili-wili rin para sa kumpanya. Hindi talaga sinuwerte ang twin cylinder. Katamtaman lang ang katangian at mataas pa ang presyo sa klase nito. Pagsapit ng 1,970, nakagawa lamang sila ng 1,500 unit ng 250B at ito ay nagbigay daan sa mas matagumpay na 350B. Maliit pa rin ang produksyon ng kumpanya at si Domenica Agusta ay kilala sa kanyang natatanging pananaw sa paggawa ng mga produkto. Habang kahanga-hanga at laging patunay ang mga sasakyang pangkarera sa bawat laban, hindi ganoon kaswerte ang kumpanya sa mga karaniwang sasakyan. Pagsapit ng kalagitnaan ng dekada 60, maganda man teknikal ang mga motorsiklo na pag-iwanan na sila sa disenyo. Mukha pa ring dekada 50 ang MV Agusta. Ang unang string 4 na silindro na pininturahan ng itim ay tinawag na itim na baboy at hindi mainit na tinanggap ng publiko. Noong 1965, nilikha ang 3 silindrong modelo para sa karera, isa sa pinakamatagumpay na racing model ng tatak. Sa 3 silindrong motorsiklo ng MV Agusta, nakilala bilang trikilindri, si Giacomo Agostini ay nagwagi ng 13 sa 15 titulo niya bilang kampeon ng mundo mula 1,966 hanggang 1,973. Ang 3 silindrong makina ay ginawa batay sa 250 kubikong dalawahan na may planong kapasidad na 350.
Ang makina ay pinahusay nung 1,966 at gumawa rin ng bersyon na may 500 kubiko. Pinatunayan ng paggawa ng makinang ito at ng motorsiklo na kayang lampasan ang lakas ng mga Hapones sa paggawa ng motorsiklo. Para dito, kailangan lang ng tamang grupo ng mga inhinyero at sapat na pondo para magawa ang kanilang trabaho. Sa video, makikita si Giacomo Agostini na may edad na pinapaandar ang isa sa mga motorsiklong ito. Pakinggan ninyo ang tunog nito. Sa totoo lang, si Agusta ay nagkaroon ng mga prototype ng inline 6 para sa karera. Ang una ay nung 1,957 sa klase ng 350cc at kalaunan ay muling binuhay ang proyekto nung 1,968. Pero wala ni isa sa mga motorsiklo ang nakarating sa racetrack. Ang nag-iisang natitirang inline 6 ay kasalukuyang nasa museo ng pabrika ng MV Agusta. Sa totoo, ang dekada 60 ay panahon ng eksperimento para sa mekanika Vergera. Sinubukan ng kumpanya ang iba't ibang uri ng sasakyan at kagamitan upang matugunan ang maraming tao at makuha ang mga kontrata ng gobyerno. Simula nung huling bahagi ng 40s, nagkaroon ng buong linya ng 3 gulong na sasakyan. Noong 56, lumabas ang isang ganap na kotse mula sa MV Agusta. Ang modelong 1,000 at 100, dadalawa ay isang maliit na truck na nilagyan ng isa tuldok 1 litro 27 kabayo na diesel engine at kayang magdala ng 1 toneladang karga. Sa mga experimental na sasakyan, dapat banggitin ang isang pang-isahang hovercraft na may 2-stroke twin 300cc, 1,900 at 50, isang compact na traktora, 1,900 at 62, at isang articulated truck all-terrain vehicle para sa Ministry of Defense ng Italya, 1,900 at 60. Ngunit wala sa mga ito ang naging particular na sikat. At dumating ang dekada 70. Napansin ng mga dealer ng MV Agusta mula sa Estados Unidos ang malaking potensyal ng inline 4 at iminungkahi nilang pumasok sa American market gamit ang flagship na pitong 150cc na modelo. Kaya nung 1,970 lumabas ang mga legendary na 750 Sport at 750S America, mga napakahusay at dynamic na motorsiklo. Ang 750S America ay isang marangyang modelo. Ang makina nito ay nakakabuo ng maximum na 75 kabayo at kayang umabot ang motorsiklo ng 210 kilometro bawat oras. Gayunpaman, ang pag-asa ng mga dealer para sa maraming order, matinding kasikatan at sandamakmak na pera ay nabigo dahil sa mataas na presyo na $6,500 Ang kalabang Honda CB 750 ay 3 beses na mas mura, 2,200 lang. Noong 1,971 malungkot na pangyayari ang naganap sa MV Agusta. Noong Pebrero 2 sa edad na 63 pumanaw si Dominica Agusta at haharapin ng kumpanya ang hindi magagandang pagbabago. Ang kumpanyang hindi kilala sa dami ng produksyon ng makina ay matinding naiipit ng mga Hapones. Pagkatapos ng pagkamatay ni Dominica, ang kanyang tunay na kapatid na si Corrado, ang bunso sa 4 na magkakapatid, ang namuno doon. Hindi interesado si Corrado Agusta sa motorsiklo at karera, kaya natural lang bumagsak ang produksyon nito. Sa kabila ng inersya, 6 na taon pang gagawa ng makina ang kumpanya at sasali sa karera hanggang 1,976 sa dekada 70, lumabas sa produkto nila ang 350cc motorsiklo. Sa una, mukhang lumana ang 350B. Kaya humingi ng tulong ang kumpanya kay Giorgetto Giugiaro, isa sa mga pinakadakilang designer. At siya ang nagdisenyo ng 1,973 ng MV Agusta 350 Ipotezi. Ang motorsiklo na, kahit na may simpleng 2,250 piraso lang na nagawa sa loob ng 3 taon, ay naging tagapagtakda ng uso sa mundo ng motorsiklo sa loob ng mahigit 15 taon. Mahabang tangke, matutulis na hugis, cast na gulong, disc brake sa parehong gulong, at optional na fairing na para sa mga Grand Prix na makina. Talagang astig ang itsura nito. Bukod pa doon, medyo mabilis din ang makinang ito. 27 kabayo at 160 kilometro kada oras ang pinakamataas na bilis. 2 taon matapos, inilabas na ang revolusyonaryong 350 sa serye. Noong 1,976 na taon, naglabas sila ng limitadong serye ng mga motorsiklo based sa Ipotezi. Ang 500S ay may makinang 472 kubiko at may lakas na 53 kabayo at ang racing version na 500SS ay may lakas na 66 na kabayo. 5 lang ang nagawang halimbawa ng huli.
Kasabay nito, kahit unti-unti ang produksyon, umuunlad din ang sibilyang 4 na silindro. Pagkatapos ng 750cc na Sport at America, sumunod ang mga makina na may kapasidad na 700 at 800 at 37 at 800 at 62 cubic centimeters. Noong 1977, kahit itinigil ng kumpanya ang paggawa ng motorsiklo, pinayagan pa rin nila si Arturo Magni na gumawa at magbenta ng motorsiklo gamit ang MV Agusta. Ang pinakamahusay na modelo ng Grand Prix noong 1978 at 78 ay may lakas na 100 at 19 na kabayo at may bigat na 200 at 2 kilo lamang. Umaabot ito mula 0 hanggang 100 sa loob ng 3.9 na segundo. Pagsapit ng 1970 slumala ang pinansyal na lagay ng MV Agusta kaya nagtipid sila sa karera at binawasan ang mga modelo ng sibilyang makina. Tumigil ang kumpanya sa paggawa ng motorsiklo noong 1977 at naibenta ang natirang makina hanggang 1980. Malamang mas nais ni Corrado Agusta na tahimik na mamatay ang tatak. Pero nag-iba ang mga pangyayari. Sa Italia, may pamilyang Castiglioni. Noong 1960, itinatag ni Giovanni Castiglioni ang kumpanya para sa paggawa ng metal na kagamitan. At ang negosyo niya ay matatagpuan malapit sa pabrika ng Agusta at Ermachi. Ang MV Agusta ay pangarap ng magkapatid na Castiglioni. Pagtapos na 1976 nang ianunsyo ng kumpanyang ito ang pag-alis nila sa motorsiklo, sinubukan nilang bilhin ang racing team. Ayaw ni Corrado Agusta ibigay ang tatak sa mayayamang nagmamagaling, kaya pinili niyang ipahinga ito. Kaya bumili ang mga Castiglioni ng motorsiklong Suzuki RG 500. Pininturahan ito sa tradisyonal na kulay ng MV Agusta, pula at pilap, at ipinakita ito sa mga karera ng 1978 season. Noong taon ding yon, binili nila mula sa Harley Davidson ang dating pabrika ng Ermachi sa Varese at pinangalanan itong Cagiva. Nagsimula ang produksyon ng motorsiklo at ang pinakamalaking proyekto ay ang Cagiva 500 GP na dinisenyo ni Ezio Mascheroni. Dinaglaon, naging pinakamalaking tagagawa ng motorsiklo sa Italia, ang kumpanya ng mga Castiglioni, gumagawa ng 40,000 unit taon-taon. Noong dekada 80, abala ang magkapatid na Castiglioni sa pagbili ng tatak at ang racing nilang Cagiva ang nagdala ng unang tagumpay. Maganda ang ipinapakita ng mga sasakyan ng kumpanya sa motocross at ang mga espesyal na bersyon ay mahusay ding nagperform sa bagong labas na rally na Paris-Dakar. Sa panahong yon, nabili na ng mga Castiglioni ang Ducati, Motomorini at Husqvarna. Muling sumikat ang MV Agusta noong Hulyo 1986 nang ianunsyo sa media ang pagbebenta ng mga racing motorsiklo, prototype, chassis at makina mula sa kilalang racing division ng kumpanya. Nagdulot ng malaking usap-usapan ang balita kaya hiniling na mamamahayag ang aksyon ng gobyerno para protektahan ang bahagi ng pambansang pamana. Sa kasamaang palad, hindi sapat ang historical at technical na halaga ng mga racing motorsiklong ito para makuha ang interes ng kagawaran ng industriya at mga estadong pag-aari. Lahat ng natirang ari-ariya ng MV Agusta ay napunta kay Roberto Iannuzzi, isang Italyano-Amerikano. Matapos maresolba ang isyu kay Iannuzzi, bumalik sa balita ang MV Agusta. Nangyari ito noong tagsibol ng taong 1972 dahil sa hindi inaasahang pahayag ng press service ng Cagiva Motor. Inanunsyo na ang mga karapatan sa tatak na MV Agusta ay opisyal nang napunta sa Castiglioni Group. Sa negosasyon, ang tanging paksa ay ang karapatan sa tatak dahil nabenta na halos lahat ng pasilidad at motorsiklo maliban sa ilang motorsiklong pangkalsada at pangkarera na iningatan ng mga dating manggagawa ng Agusta. Malaking balita ito para sa mga motorsiklo fans. Ang pagbili ng maalamat na tatak ng pinakadinamikong negosyante sa industriya ng motosiklo sa Italia ay tiyak na magsisiguro ng muling pagbuhay ng MV Agusta. Sa huli, tanging pamilya Castiglione lang ang negosyanteng kayang buhayin at gawing matagumpay na muli ang mga kumpanyang gumagawa ng motorsiklo sa panahon ng kahirapan. Ang mga ininyero ng Cagiva Motor na naiwan na may malinis na papel ay ginawa ang lahat ng kanilang makakaya gamit bilang batayan ang mga maalamat na modelo ng Agusta na may 3 at 4 na silindrong makina. Walang ganitong configuration sa paggawa ng motorsiklo sa Europa, kaya si Claudio Castiglioni ay namroblema kung bibili ng makinang Hapon o gagawa ng sariling bago at kakaibang makina. Pinili niya ang pangalawa at tumutok sa proyektong dinisenyo ng Ferrari na tinatawag na F4 na lalo pang pinahusay ng mga tekniko at inhinyero ng MV Agusta.
Sa paggawa ng makina, gumamit sila ng mga eksklusibong solusyon tulad ng radial na pagkakaayos ng mga balbula at natatanggal na gearbox. Ang una ay minana mula sa multi-cylinder na makina ng Ferrari at ang pangalawa mula sa Grand Prix motorsiklo na Cogiva GP. Kasabay ng paggawa ng bagong makina, dinedevelop din ang chassis at disenyo. Ipinagkatiwala ito sa kinikilalang eksperto sa kanyang larangan na si Massimo Tamburini, direktor ng Cogiva Research Center. Ang unang prototype ay natapos sa bisperas ng salon noong 1977 sa Milan at ipinakita sa mga mamamahayag noong 6 ng Setyembre. Namangha ang mga reporter sa MV Agusta F4, ang motorsiklo ay isang obra maestra, pininturahan sa natatanging pula at pilak na kulay. Ang MV Agusta F4 ay agad na naging matagumpay, naging pangarap ng mga tagahanga ng motorsiklo. Kalaunan, ang proseso ng paggawa ay hinati sa dalawang malinaw na yugto. Sa unang yugto, gagawa ng 300 limitadong edisyon na F4 ginto motorsiklo. May body kit na gawa sa carbon, pyesa mula magnesium alloy at makinang may crankcase na hinulma sa buhangin. Ang susunod na yugto ay ang paggawa ng modelong F4S na nilalayon para sa mas malawak na hanay ng mga gumagamit dahil sa presyo nito na magiging kalahati ng presyo ng naunang bersyon. Noong Abril 1900, unang ipinakita ang F4 Gold sa racetrack ng Monza na naggulot ng mahigit 100 publikasyon. Namangha ang lahat sa bilis ng motorsiklo na lumampas sa 280 km/h kakaibang sasis at galing sa kontrol. Kahit na ang presyo ay 68 milyong lira, mahigit 35,000 euro, ang F4 Gold ay agad na nabili ng pinakamayayaman at pinakamatapat na mga mahilig sa motorsiklo sa buong mundo. Habang pinapalakas ang muling binuhay na tatak, may mga prosesong nagaganap sa likod ng eksena. Noong simula ng 2000, naging pangunahing tatak ng Cogiva ang MV Agusta. Dahil sa kakulangan sa pera, napilitan si Claudio Castiglioni noong Disyembre 2004 na ibenta ang kontroladong bahagi ng kumpanya sa Malaysianong Proton sa halagang 70 milyong euro. At pagkatapos ng isang taon, ipinasa ng Proton ang kumpanya sa Italianong financial holding na Gevi sa halagang €1 lamang. Papatakbo ng Gevi ang sariling negosyo. Hindi mahalaga sa kanila ang produkto, basta mabilis silang kumita. Hindi nila sinuportahan ang ideya ni Castiglioni na gumawa ng bagong linya ng Norton na makina at noong 2007, ibinenta nila ang Husqvarna sa BMW. Nadismaya si Claudio sa mga desisyong ito, lalo na't halos tigil na ang produksyon ng Agusta at mukhang malapit na ang katapusan. Pero muli na namang nakahugot ng alas sa mangga si Castiglioni. Noong Hulyo 2008, inanunsyo ng Harley Davidson na bibilhin nila sa halagang $100. 109 milyon ang kumpanyang kanilang ibinenta, eksaktong 30 taon nang nakalipas. Nanatiling presidente si Claudio Castiglioni at ang mga Amerikanong pamumuhunan na nasa 40 milyong euro ay nagpagaan sa utang, nagmodernisa ng mga modelo at nagdisenyo ng bagong 675cc 3-silindrong makina ni Ezio Mascheroni. Oo, yung mismong inhinyero na nagdisenyo ng racing na Cogiva 500 GP. Pero hindi nagtagal ang pakikipagtulungan sa Harley. Nagkaroon ng pandaigdigang resesyon. Nalungkot si Harley Davidson dahil sa pagbagsak ng benta sa Amerika, kaya inanunsyo noong Oktubre 2009 na ibebenta na nila ang MV Agusta. At dito pinalad si Claudio. Pinalad talaga siya. Noong Agosto 6, 2010 muling napunta sa mga Italiano ang MV Agusta na ngayon ay mas matatag at mas bata ang imahe. Muling binili ito ng pamilya Castiglioni sa halagang €1. Noong 2009, inilunsad ang bagong bersyon ng litrong makina na Corsa Corta na may lakas na 200 at 1 kabayo. Na-update at na-modernisa rin ang mga 4 na silindrong F4 at Brutale 900 at 900 at 1,000. Ang 3 silindrong makina ang nagbigay daan sa paglikaan ng mid-displacement sport bike na MV Agusta F3 na inilunsad noong 2012 at naging isa sa pinakamabentang motorsiklo sa 600cc na klase. Bukod pa rito, noong 2012 nilagyan ng 3 silindrong makina ang modelong Naked, ang modelong Brutal 675. Noong 2013, nadagdagan pa ang pamilya ng 800 kubikong tatluhan na F3 at Brutal. Sa pagtatapos ng 2013, ipinakilala ng MV Agusta ang Rival 800, isang eksklusibo modelo, kombinasyon ng Naked at Supermoto na nagkamit ng titulo bilang pinakamagandang motorsiklo noong taon ng debut nito. Noong 2013 din, ipinakilala ng MV Agusta ang modelong Turismo Veloce 800, ang unang touring bike mula sa MV Agusta.
Noong ika-17 ng Agosto, 2011 matapos ang matagal na karamdaman, pumanaw ang may-ari at presidente ng MV Agusta na si Claudio Castiglioni sa edad na 64. Ilang buwan bago nito, naipresenta niya sa exhibition sa Milan ang prototype ng 3 silindrong F3. Sa halip, si Giovanni Castiglioni, anak ni Claudio, ang pumalit bilang pinuno ng kumpanya. Noong 2014, lumabas ang bersyon ng Brutale 800 dragster na kalaunan ay naging simula ng hiwalay na pamilya ng mga modelo ng dragster. Tila lumalago ang negosyo base sa datos ng benta. Noong 2011 napadala ang MV Agusta ng 3,687 na motorsiklo sa mga dealer. Noong 2012, 6,557 noong 2013, 7,488 at noong 2014, 9,200. Pero gaano man ito ka-paradoxical pakinggan, ang biglaang paglago ng produksyon ay nagdulot ng pagtaas ng utang at gastos sa paggawa. Nagkaproblema rin ang kumpanya sa dealer network at pagpapadala ng pyesa. Nabawasan ang pondo para sa development at bumaba ang produksyon sa 6 hanggang 7,000 unit ng makina kada taon. Ipinatupad ng mga autoridad ng munisipyo ang batas na nagpoprotect sa kumpanya laban sa pagkalugi. Noong 2017 taon, natagpuan ang isang mamumuhunan na nagligtas sa sitwasyon. Noong Nobyembre ng 2016 na taon, sina Giovanni Castiglioni at ang Anglo-Russian na pondo na Comsar Invest, kasama sa grupo ng mga kumpanya ng Black Ocean na pinamumunuan ng pamilya Sardarov, ay nagkasundo na maglagda ng isang kasunduang pamumuhunan. Ang iminungkahi nilang plano ng restrukturisasyon ng utang ng MV Agusta ay inaprubahan ng korte noong Marso ng 2017 taon at kasabay nito ay pinalawig ang bisa ng proteksyong batas. Sa kalagitnaan ng 2017 taon, tuluyang inayos ng mga bagong kasosyo ang kanilang ugnayang pangnegosyo kung saan 51% ng mga sapi ng MV Agusta ay nananatili kay Giovanni Castiglioni at ang 49% ay napunta sa Black Ocean Group. Noong Oktubre ng 2019 na taon, inanunsyo ng kumpanya ang kanilang bagong 5 taong business plan na naglalayong pataasin ang produksyon hanggang 25,000 unit ng makina kada taon. Ayon sa mga pangunahing tao ng MV Agusta, ang paglago ng produksyon ay nakasalalay sa mga mid-displacement na makina na ginagawa kasama ang mga Chinese na brand. Ngayon, umuunlad ang MV Agusta at binibigyang diin ang inobasyon at disenyo. Isang malinaw na halimbawa ng gawaing ito ay ang bagong modelo na Super Veloce sa retro sport na estilo na ipinakilala noong taong 2020. Ginawa ang modelong ito sa limitadong bilang at ilang bersyon para sa mga pihikang tagahanga ng tatak. Hanggang 2022 taon, ang Super Veloce ay nilagyan ng 800 kubikong makina at sa unang kalahati ng 2024 ay ginanap ang presentasyon ng Super Veloce 1,000 Serie Oro. Ngayon, tulad noong 60 taon nang nakalipas, ang MV Agusta ay maliit pa ring tagagawa ng premium na mototeknolohiya. Noong dekada 50 at 60 ang Focus ay sa natatanging motorsiklo na nagbigay ng pandaigdigang kasikatan sa kumpanya. Ngayon, nagtatrabaho na ang kasikatan para sa kumpanya at ang kanilang mga makina ay matitindi at mapangahas na aparato na sumasalamin sa tradisyon ng tatak. Nakasalalay ang kinabukasan ng tatak na ito sa hakbang ng pamunuan, kanilang pananaw at mga pandaigdigang uso sa paggawa ng motorsiklo. Mga kaibigan, dito nagtatapos ang aking kwento tungkol sa kasaysayan ng MV Agusta motorsiklo. Tulad ng dati, paalala ko na madaling suportahan ang ginagawa ko. Magkomento, ibahagi ang kwento sa mga kakilala at mag-subscribe sa channel kung hindi pa nagagawa. Espesyal kong pinasasalamatan ang lahat ng nagsusponsor at nagbibigay ng one-time na donasyon sa aking YouTube channel gamit ang mga detalye sa video. Kasama nyo ang channel na Crass Moto. Hanggang sa muli nating pagkikita.